Mga kababayan, mga katambay, kamusta po? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong likod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Ito po mga katambay, komentuhan po natin. Ito pong kababayan natin na taga Mindanao po. Ito pong si Gen Z ng Mindanao, mga tambay. Ito po pinadalan po ito ng subpina, mga tambay, at pilit pong pinatatahimik po ito ng sinasabi pong nasa posisyon ng gobyerno. At ito po ang sinasabi niya at pinaglalaban niya, bakit siya makukulong? Hindi naman siya magnanakaw, mga kabayan. At dito niya po tinuliksa ang mga kawatan at talagang masasamang loob sa ating gobyerno. Ito po, pakinggan po natin si Gen Z, ang napakatapang po nating kababayan na taga Mindanao, na talagang pinaglalaban po ang tama at pinahayag po ang kabulukan ng nanunungkulan po sa panahon po ng binagoong Pilipinas. Lalong-lalo po ito pong Pangulo at sinasabi niyang si BBM, si Saldico, si Martin Romualdez at siyempre po ang itatalaga raw po umano na ombudsman na si Boying. Pakinggan po natin si Gen Z, mga kabayan. Yan na! Hindi ka nakulong. Hindi ako nakulong. Hindi ka nakulong. Pero wag mo na tayo magsaya kasi papatawag pa ako ulit. Di mo ka na magsalita. Ganun Baka pala. dumigil sa'yo laban sa'yo. Mas mabilis padalhan ng subpina at waran ang kagaya nating mga ordinaryong Pilipino kaysa dun sa mga putang inang magnanakaw gaya nila Martin Romualdez, nila Zaldico. Zaldico, Martin Romualdez, BBM, kung inaakala mo na mapapatahimik mo ako dahil sa warrant of arrest o subpina, nagkakamali ka dyan. Hanggat buhay ako, kahit nasa loob ako ng kulungan, bibirahin ko pa rin kayo mga politiko, kayong mga magnanakaw kayo. Tandaan nyo yan. Yan si Rimulya, hindi yan pwedeng maging ombudsman. Kasi bayaran yan at tuta si Boying Rimulya. Hindi pwedeng maging ombudsman ng isang politiko o isang bayaran gaya ni Boying Rimulya. Tapos papaupuin mo sa ombudsman sino si Rimulya? Para ano? Para wala nang humadlang sa lahat ng plano nilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Mapapadali ang pag-impeach kay Sara. Mapapadali ang lahat ng pagnanakaw nila. Yan ang plano nila kung bakit gusto niya magpa-appoint yan sa ombudsman. Yang si Rimulya. Magnanakaw yung tuta na yan eh. Ayun, kung ikinakala nyo na mapapatahimik nyo ko dahil sa mga subpina na yan, dahil sa mga warrant na yan, nagkakamali kayo. Eto, nandito pa ako, hindi ako nakulong. Yung mga loyalista, mga basir dyan, sinasabi niyong himas Rias, hindi ako maghihimas ng Rias. Okay? Himas cellphone. Hindi ako maghihimas ng Rias na yan. Ba't ako makukulong? Hindi naman ako magnanakaw. Diba? Ang bilis nilang na-trace kung nasaan si Alice Guo noong hinahanap nila. Diba? Ang bilis nilang mahanap si Kibuloy. Ang bilis nilang ninakaw si PRRD. Pero bakit ang hirap ipakulong at ipatawag si Zaldico, Martin Romualdez at ang mga iba pang politikong magnanakaw? Yan. Diba? Tapos ako ipapasumpinan nyo, magnanakaw ba ako? Pero kahit kaya nagpapasalamat pa rin ako sa DIDG kasi kahit papano sila ay CIDG ba? Yes. Kahit papano nagpapasalamat pa rin ako sa kanila. Isang karangalan sa akin na ipatawag ako, isang karangalan sa akin na makulong ako dahil sa pagsasabi ko ng katotohanan. Hindi nakakahiya sa isang tao na makukulong o mamamatay dahil sa pagkikipaglaban niya para sa kanyang bayan at sa kanyang karapatan. Pero nakakahiya na tumakbo kang politiko, wala kang serbisyo kung hindi pagnanakaw lang ang ginawa mo. Yan ang nakakahiya. Mabuhay ang... Yan mga tambay, totoo po yun. Na mas nakakahiya po ang tumakbo ka bilang lingkod bayan pero ang gagawin mo lang ay pagnanakaw. Tama po lahat ng sinabi ni Mindanao, ito ni Gen Z ng Mindanao, mga tambay. Bakit nga naman siya matatakot makulong? Hindi naman siya magnanakaw. Kahit po anong warrant of arrest o subpoena, ay handa niya po itong harapin kahit siya ay makulong. Dahil ang kanyang pinaglalaban ay katotohanan. At nakita niyo po ang sinabi niya, talagang 100% tama po yun. Mga tambay, yung ginawa po nila kay Alice Guo, napakabilis po nilang talagang inaresto. Hindi po ba?
At yung isa pa, sama na po natin, yung ginawa rin po doon sa, yung ginawa kay Kibuloy, di ba? Yung Kibuloy, sinabi niya, napakabilis din po nilang tinutukan yon. At yung ginawa nilang pagkidnap kay dating Pangulong Duterte, napakabilis po. Instant. Naipatapon na nila agad. Bakit pagdating dito sa napakaraming ninakaw issue ng pagnanakaw, trilyon, daan-daang bilyon, hirap na hirap po paimbestigahan. Bakit? Anong klaseng gobyerno mayroon tayo ngayon? Gobyerno na mga kawatan? Gobyerno na mga magnanakaw na nagsasabwatan? At binatikos niya rin po si Boying. Hindi raw pwedeng maging ombudsman yan dahil yan ay tuta. Tuta raw po yan. At hindi pwedeng maging ombudsman ang isang politiko na merong pong pamumulitika. Merong agenda na sinasabi. Dahil unang-unang babakbakan niya at babanatan yan. Dahil namumulitika, pabagsakin ang pamilya Duterte umano. Ayon po yan kay Jency ng Mindanao. Hindi po ba? Kung isama natin si Tebes. Si Tebes nga, nakita niyo po, ginastusan po nila ng malaking gastos si Tebes umano para lang mapabalik si Congressman Tebes sa Pilipinas. Hindi po ba? Samantalang si Saldico na nagtatago at si Tambaluslos na hindi nila makumbida, baka wala na rin sa Pilipinas, nagtatago na rin. Hindi po ba? Never nilang tinututukan yan, mga kababayan. Ganyan po kawawalang hiya umano ngayon ang gobyerno ng ating bansa. Puro po sakim ang nakaupo ngayon. Sabwatan, magkakasabwat, systematic na korupsyon ang ginawa sa atin ng mga demonyong politiko umano sa ating bansa. Ganyan po katitindi ang mga taong ito dahil po sa kapangyarihan, kaswapangan sa kapangyarihan, greedy, lalong-lalo po, swapang din sa pera umano ang mga taong ito. Nakita nyo po, buti na lang, nakita nyo, meron tayong kababayan, katulad po ni Jency, na hindi siya takot mamatay at makulong para po sa katotohanan, para sa ating inang bayan na niwawalang hiya po ng mga demonyong mga politiko na nasa gobyerno po ngayon. Hindi po ba nagsasabwatan? Kaya mabuhay ka Jency, at sana dumami pa. Ito po'y bata pa po ito, kabataan po ito. Si Jency ng Mindanao, mga kabayan, talagang grabe po. At totoo po lahat ang kanyang pinaglalaban kasi nakikita po niya ang systematic na ginagawa po, pamumulitika, korupsyon sa ating bansa. Pero ang mga men in uniform natin, wala po silang nakikita na katulad na nakikita ni Jency ng Mindanao. Grabing pamumulitika at laganap na korupsyon ng mga demonyong politiko sa ating bansa. Hindi po ba? Buti pa si Jency ng Mindanao, matalas ang mata. Hindi katulad ng karamihan natin mga general yata umano ngayon. Puro malalabo ang mata. Malabo na ang mata, tulog pa, mga kababayan. Mabuhay ka. Mabuhay po at samahan po natin at suportahan po natin si Jency ng Mindanao. Yan po ang mga bago at kailangan po ng ating bayan. Katulad po nila Representative Barsaga, mga kababayan, na mga bata na may prinsipyo. Yan po ang kailangan ng bansa. May pagmamahal sa bansa at syempre kayang ipagtanggol ang ating bansa, lalong-lalo na sa mga masasamang magnanakaw na politiko. Mabuhay ka, Jency. Mabuhay ka. At maraming susuporta sa iyo na mga kababayan natin. Dahil kailangan na talagang maayos at muling ibalik sa tama ang ating bansa na masyado na po nilang niwalang hiya ang ating bansa at siyempre ang ating kapirahan, mga kababayan. Muli po mga tambays, makiisa po tayo sa mga panawagan po ni Jency ng Mindanao at kailangan po natin yan para po sa ating mga susunod na henerasyon ng ating lahi, mga kababayan. Maraming salamat po sa gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po mga tambay sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At ganun din po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Thank you po. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment, thank you rin po sa inyo. At syempre po mga tambay, yung lagi po nating na ginagawa at hiling ko po sa inyo na magkaisa po tayo manalangin.
sama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte na mailayo po sila sa kapahamakan at makauwi na po sa lalong mabilis sa ating bansa at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte. Thank you po sa inyo po mga dasal. At syempre po mga kabayan, tayo rin po ay magdasal at maingatan po tayo at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po at tis-tis lang po mga tambay at may pag-asa pa po na makabalik po at maiayos pa ang ating bansa. Tis-tis lang po mga kabayan. Muli po, paalam, bye-bye.